Yun nga, yung sabi ko Al kanina bago ka nag-join, na wala namang intensyong gawing technical na pahirapan. Yung bilin nga ni Daddy talaga is, yung kanyang practice mismo is ipaliwanag ang batas, di ba? Yun ang job namin as a lawyer. Hindi pwedeng isang tabi. May isang nag-comment na parang, bakit ginawang suppletory yung rules of court sa evidence? Actually, yung first impeachment na nandun ako, which is yung sa Corona impeachment, I felt the same way. Sabi ko, ba't nasa rules yon? And I think it was Senate President JPE who said sa parang isang caucus natin, anong gagamitin natin kung hindi yon? Yun nga. So, parang you sa have akin to have naman, some kind of rules. pero sa akin naman, parang, hindi, kaya nga impeachment, it's quasi political. So, meaning, parang hearing sa Blue Ribbon or hearing sa Justice Committee. Pero hindi We all agreed that it's such an important, kaya nga trial siya, hindi siya hearing lang 'Di ba? Hindi siya town hall, hindi siya parang sino mas popular, palakpakan natin to, or see who made the better points. It's also not a debate, 'di ba? It's really a trial. So it takes time, it takes effort, but let me put it this way, the end does not justify the means. So kung wala kang rule, kung ano yung means mo to get to the end, Paano? Palakasan na lang. Oh, yun na nga that's the reason why we have rules. I cannot help but think of this example. Narinig nyo na ang sabihin na basketball nga may rules, di ba? Tapos pag nag-foul ka, bibilangan ka ng foul. Pag nakailang foul ka, out ka. Di ba? May rules. But tanda mo nung bata tayo, sorry. Nung bata tayo, kahit matuto ka palang magpatintero, may rules yun Di ba? Nandun ka sa guhit. Sa guhit ka nakatayo. Hindi ka naman pwede lumagpas sa guhit at puntahan mo yung kinakalabit mo. Iba naman yun, habulan na yun. Iba naman yung rules. Pag sinabing habulan. Hindi mo pwedeng batuhin. Hindi batuhan yun, habulan. Yeah. There are always rules. So like sa supina, may rules yun So isang pinag-uusapan namin, pinag-aaralan namin, and back and forth kami ng lawyers ko is kung yung ni-request na supina para sa AMLA, sa anti-money laundering, sa bank account, sa mga bangko, at saka sa BIR, whether nag-comply. So, ang style na ginawa ko sa lawyers na tumutulong sa akin, sabi ko, guys, maghati kayo. Kalahati sa inyo, kamping-kampi sa prosecution, kalahati, kamping-kampi Parang sa... debate ng high school, di ba? Choose a side. Para I can see both sides, exactly. and then I can... Ganun naman din ginawa ko sa team ko. Isulat nyo, both sides. Ito yung sides. mabigat, di ba? So, kanina, I was mentioning, na may senador, sabi ko nga, sa pagkaalam ko, nag 2 times yung SALN, pero siya na nagsabi kanina, hindi, 4 times. So that in itself doesn't mean na may mali. Oo nga. That in itself doesn't mean na may i-declare mo nga di ba? So I was making the point, but halimbawa, hindi ko siya gusto. So pwede ko bang tawagan na kagad yung AMLA, yung BIR, at saka yung supina kunin yung kasi ganun ang parang isang lumalabas dito sa kabila. It's another story, pero rather than sagutin, etc., iba yung sagot. But my point is, guys, pagka kasi may rules, protection natin lahat yon. Kasi hindi naman pwedeng, pag magsasaka ka, iba yung rules sa'yo. Pag bilyonaryo ka, iba rules sa'yo. Pag abogado ka, iba rules sa'yo. Di kung ganun, parating panalo yung rule makers. Yung rule maker, yung sinong gumagawa ng rules. Kasi papalitan lang yan ng papalitan Diba? Or yung joke sa atin nung bata tayo, yung golden rule. Who has the gold rules? Diba? Kasi yung tunay na golden rules, do not do unto others, yung ayaw mong gawin sa'yo. Tapos sabi naman nung iba, hindi, pag binabastos golden yun, the gold, who has the gold rules? Yun ang masakit. Yun yung ayaw natin mangyari because remember, Al, may kasabihan na lagi din sinasabi ni Daddy noon. Hindi naman siya ang nag-invento noon, but he would always say it. Yung those who have less in life should have more in the law. Yeah. And that's why I think that was a U.S. Justice. Dapat, hindi nga si Daddy ang original noon, Yeah. pero sinasabi parati ni Daddy yun noon. Tama ka, baka US case yan, na kaya ako nag-aabalang magpaliwanag ng batas kasi, you know guys, muntik na ako hindi maging lawyer. Actually, hindi muntik. Ito si Alan, bata pa lang yan, gusto na mag-abogado. Kasi I'm almost 5 years older than Alan, okay? So, yung mga friends ko, saan ba rin si Alan? Yung kapatid mo, ang bata-bata, laging may hawak na dictionary kasi nga gusto mag-abogado. Ako, hindi ko gusto mag-abogado. Gusto ko mag-teacher kapareho ng mami ko. Then at another time, gusto ko mag-journalist. Anyway,
Ang At saka sa tagal. pagmamahal mo ng sports, gusto mo mag-chiropractor one time. Oh, gusto ko mag-chiropractor. Isa pa lang chiropractor sa Pilipinas noon. Gusto ko na mag-chiropractor kasi ang hilig ko talaga sa katawan yung sports, palakasin ng katawan. Health. And now, nandiyan na yung mind-body connection, di ba? Mas maraming evidence to show na a healthy body is a healthy mind. Kaya kahit si Alan nagsume, I'll get dati mataba yan. Hanapin niyo yung mga pictures. I'm so proud of him. He was like, 40, 50 pounds heavier? He looked 20 years older, 20 years ago. Iba na Yung yung- mga naman, 20 to 30 lang. Oh, sige. Pero basta, you're so fit, you're fitter now. I'm proud of you. Thank you. Nag-iisip siya, nag-elliptical, yung parang treadmill, pero hindi tagtag sa tuhod. Anyway, wala tuloy yung pag-iisip ko. Sa rules. Those who have less in life should have more in the law. And that's why, muntik na nga ako hindi maging abogado. So, nung naging abogado ko, sabi ko, feeling ko, calling ni Lord sa akin yon. And yet, hindi ko alam kung anong law yung papraktisin ko. Kasi nga, in a way, parang pilit. Kasi hindi ko na alam kung ano yung aaralin ko. Sabi nila, sayang naman, nag-graduate ka ng cum laude, economics. Dapat law yan, pre-law yan. Ewan mo ko hilig. Parang but napunta ako doon, then awa naman ng Diyos, magaganda naman grades ko, pumasa naman ako, nag-graduate ako with honors. So sabi ko, ano bang law gagawin ko? I did, because ang tatay namin was a lawyer and a practitioner sa law office. Sabi niya, you have to work in a law office para yung tuloy-tuloy, para ka nagma-masters, Yung tuloy-tuloy training. yung training Didikdikin mo. ka talaga, pero Kumbaga sa grabe yung doktoral, training. para ka nagre-residente. Oo. Balik ka pa, aral-aral. So I did that, not knowing na ang calling ko pala is to become a senator. Hindi ko po alam yun. Hindi ko po alam Walang yun. may Wala alam akong sa atin. balak. Wala. So that's why now that I'm here, I really take my job seriously. And if you look at my track record, sabi nga nung isa, ang yabang mo, hindi ho ako mayabang. But it's my job. It is my God-given job to share whatever talent I have. May mas magaling sa akin magpaliwanag, I'm sure. May mas matalino sa akin, I'm sure din. Pero kung ano man yung konting talino na nabigay sa akin, I have to use it. what siguro kasi tayo share lumaki tayo as- na respect kahit nag-argue. Nag-argue kami. Minsan lagi three-way, kami four-way. nag-aaway, Minsan, oo. minsan Pero- parang kampi si dad sa view ko, kampi kay ate, kampi sa... But minsan, 3-4 kami. But sabi niya, as long as may logic ka, as long as yun ang paniniwala mo, ano yun mo. And minsan, it's so nakakaasar because you really believe in it. Or, just because yung parang, ba't hindi tayo mag-agree? Pero yung time na yun, wala naman yung parang galit na tayo kung we disagree or kulong mo na yan kasi we disagree. Yeah. Guys, there's nothing wrong with having arguments, disagreeing. In fact, it makes you better. I mean, kung, Yeah, and kung that's every why- point in my life, si ate agreed with me, I don't think I'll be... I still have a lot of flaws. I'm still a work in progress. But tingin ko between the women in my life, my mom, my wife, Lani, and si ate Pia, di ba, they tell pag gusto o hindi. In fact, buong buhay ko ngayon lang nila pinayagan to. Bagay naman, Nagulat ako bagay kasi hindi ako mahilig sa magbalbas. Every Holy Week kasi, di ba, te? At Pero- ina-attempt ko yan. Kasi pagdating pa lang nung Saturday before the Palm Sunday and before Monday, pinapatubo ko na. Yan. Tapos mga Monday pa lang, Tuesday, yan, si ate, si Lani, shave mo na yan, etc. Nung nag-start yung impeachment, sabi ko kasi, they might shave our votes. Din sabi ni Robin at saka ni Senator Jinggoy, tapos later sabi ni Mark, wag na tayo mag-shave. Sabi ko, don't shave our votes. Kaya nagulat nung sinabing 2/3 is 16. Shave na ba tayo? Kaya lang nga, grabe yung araw so fast di ba? Tsaka, guys, for me, ate makes it look so easy na yun ang belief niya, yun ang but grabe yung aral at saka yung kailangan mong malaman, kailangan mong i-review. Kasi hindi naman namin everyday practice yan di ba? And even if you're in litigation, Nag-aaral pa rin yung mga sa abogado. In evidence and fairness, everything. nag-aaral pa rin yung mga yun. Alam namin lahat naman nag-aaral.